Hello, what's up mga Lodi? At ako'y nandito na naman. Kagaling ko lang sa aksidente, no? Pero yung aksidente na yun is minor lang naman. Natrasan ako habang ako'y nakahinto doon sa gilid. Actually, tapat yun ng isang mall. Ang pangalan ng mall ay Fisher Mall. Diyan yan sa may Quezon Avenue. At napahinto ako doon kasi may chine-check lang ako, no? May bine-verify lang ako kung tama ba ako nang nakita. Kasi parang katrabaho ko yung nakita ko doon sa likod ko, kaya hinihintay ko. Yan. Kaya uminto ako doon, pero hindi naman ako nagpatay ng makina. Kumbaga, uminto lang ako doon kasi may chine-check lang ako, tapos alis din naman ako agad. Actually, wala pang 20 seconds ata eh. Tapos nangyari na, boom. So napanood nyo na yung video, hindi ko alam kung may mali rin ba talaga ako doon. Kasi may mga nagsasabi na driveway daw yun, dapat wala ako ron. Okay. Actually guys, nandun ako banda sa may bike lane, pero wala ako dun sa mismong bike lane. Kumbaga dyan ako sa may kanal ako tumabi, no? Kasi iniisip ko rin na baka walang madaanan yung mga nakabisikleta. Ayun. So yun na nga mga lods, kung iniisip nyo na na mali ako dun, okay, pasensya na. Pero sa part din ng umaatras, ikaw ba naman na-atras, itutuloy mo ba kung meron talagang nakahinto, no? And knowing na kita naman sa video na napakalayo niya, imposible naman na sabihin niya na hindi niya ako nakita, no? Di ba? Kasi ang layo niya talaga, kaya ko tawag dito, kampante ako na wala namang sa akin doon, wala namang tatama sa akin doon, no? At saka yung part na yon is malayo doon sa nilalabasan nung mga sasakyan sa mall. Ayan, sa video naka super wide kasi yung aking DJI Osmo Action 4. Kaya ayun, siya, malayo siya tignan sa jeep. Pero kung tutusin, halos tabing-tabi lang ako ng jeep noon. Kaya nga bumusina yung jeep nung natamaan ako eh. Kaya napahinto yung umatras. So thank you rin kay jeepney driver, nakalimutan ko rin magpasalamat, no? Tsaka dun sa nagtatawag nung pasahero, kasi siya daw talaga nakakita eh. Dire-diretso daw talaga, no? Hindi naman daw kasi tama talaga yung pag-atras. Talagang dire-diretso daw. So, hindi ko nakita kasi nakatingin ako sa sa kabilang side. So ayun na nga. Hindi ko naman pinush si Manong na magbayad doon talaga sa lahat ng damage na. Sabi ko, yung lang, yung natanggal lang. Yun lang naman. Hindi ko naman talaga pagbabayarin. Kaso, siya pa kasi yung galit nung una, no? So, sorry lang naman katapat nun eh. Sa akin, sorry lang katapat nun. Kaso, galit pa siya sa akin. So, yun lang naman yung sa akin doon, no? Kaya nainis din ako. And ito na nga, balik tayo dito sa talagang gusto kong i-topic. Actually, gusto ko lang i-flex sa inyo yung dati kong ginagamit na action camera, which is yung nasa harap nyo, yung OSEC S70. So nagawa na siya mga idolo. Thank you nga pala sa ALX Action Cam and Moto Gears. Yan yung page nila mga idol. Kung gusto nyo ng mga affordable na action camera, kaya yun. Ayan, kung gusto nyo ng mga affordable na action camera, tapos maganda yung quality, PM nyo sila mga lods, na marami sila dyan, mga budget meal na action camera. Pero meron din sila mga high-end na camera katulad nitong gamit ko, DJI Osmo Action 4. Meron din sila dyan mga GoPro, and then yung mga 360 camera. So meron din sila dyan mga installment, no? Home credit, kasyalo,
Ano pa ba? Credit card, TrueBank. So yan, marami sila dyan. So PM nyo lang sila mga idolo. Meron din sila mga mga moto gears. Yan, mga riding gears, mga ganon. So yan yung nandyan sa baba. Yan, nandyan sa baba. So yan yung sample nung itong S70. Ang nagustuhan ko dito sa S70 mga idol, kasi siya super wide, no? And yung hindi ko naman masyado nagustuhan, hindi naman totally di ko gusto ay yung kanyang pagka-stable, no? Diyan nga pala hindi naka-on yung EIS ko, which is the stability, no? Image stability niya. Hindi naka-on. Pero kasi dito kay S70 hindi mo masiset sa ultra wide kapag naka-set siya dun sa EIS. Yan. Kasi yung EIS nito kailangan pang standard lang na wide angle. Pero super wide pa rin naman 'yon. Ay, super wide. Naka-wide pa rin naman 'yon. Itong gamit ko kasi masasabi ko na super wide siya. Yan, lapit nga sa akin ng camera, ayan 'Di ba? Parang isang dangkal lang ng kamay ko Hindi, isa't kalahati. Pero ganyan na kagad nakukuha. So yan si S70. Pero kung gusto nyo ng ganyang camera mga idolo, wala na kasi. Phase out na si S70. Ang meron na lang si S60. Si OSEC S60, halos parehas lang naman sila mga idolo. Ang pinagkaiba lang talaga, syempre, yung mga accessories ni S70 kompleto. Pati yung mga filter meron na yan. Tsaka mas kasi si S70, mas mas wide siya kaysa kay S60. Pero hindi naman ganun kalayo, no? Halos pares na pares lang talaga. Ito kasi yung CS70 bili ko dito dati, guys. Mga mga 9,000 plus to basta mga 9,500 mga ganyan. Tapos si si S60, kung bibili nyo siya, nasa yung mga Lodi, nasa 6K. Yan. So dito kay OSEC, maganda siya for daily use, no? Kung lang gagamitin mo siya pamasok, pang araw-araw, maganda kasi may action cam mga Lodi, no? Parang panatag ka pag may action cam ka. Tulad nung nangyari sa akin nung nadisgrasya ako. Kung wala siguro kong action cam, pipilitin ako ng nung naka-atras sa akin na yun nga, ganun talaga nangyari. Pero nung pinakita ko sa kanya na yun nga, tagal naman ako nakahinto doon, hindi mo ko napansin. Ayan. Tsaka ang layo niya Kasi lagi niya sinasabi sa akin na hindi kita nakita likod na likod ka Sabi ko, ang layo mo Ang layo mo pa lang, hindi mo na ako nakita doon. Sabi kong ganun. Ikaw na atras, dapat i-check mo, no? Kahit na driveway pa yan. Yes, driveway yan, pero mag-check ka naman kung meron nasa likuran mo, di ba? At saka chinek ko yung likuran niya, wala naman laman So maganda mag-invest na action cam mga idolo. Ako nga, kinukuha ko lang yung itong mga action cam ko sa installment lang Ay, grabe. Sakit pa rin ng paa ko, no? Pero hindi naman na ganun kasakit. Namaga siya, guys, mga lods. Isang gabi namaga. Ininuman ko lang na ininuman ng gamot. Okay, dito muna tayo sa right side dahil chill ride lang tayo. So dito lagi gawin nyo, guys, kapag babagal naman ang takbo nyo, dito kayo sa sa gilid na side. Kasi bigyan nyo ng way yung mga mabibilis, no? Or mga nagmamadali. Bilang respeto naman sa kanila yon. Tayo kasi chill lang tayo late na rin ako, kaya syempre sulitin na natin, di ba? Kasi kapag late ka na mga 1 minuto, mga idolo, 1 oras na yan
So kapag pumasok ka ng mga sabi natin alas 8 na, 8:01 na, late ka na nun. Tapos mga 8:05 dumating ka ron, edi nalugi ka pa ng ilang minuto yon. So nalugi ka pa ng mga ilang minuto, 55 minutes ka na lugi. So nalugi ka pa ng kumpanya. So iba may mga grace period na araw-araw 15 minutes. Mas meron namang ibang kumpanya na 30 minutes para na sa para sa buong cut-off yun, no? 30 minutes para sa buong cut-off. Gawin natin yung discard nito ni Master. Kita ko yung discard ni Master eh. Ayun oh. Sabay tayo. Yan, sabay tayo. Nakita tayo sa enforcer. So, yun yung mga sikretong technique ng bayan ng Konoha. Sumabay lang naman ako dito kila Master. Ayan o, kila Master. So yun lang no, pinlex ko lang talaga sa inyo yung dati kong action cam na naayos na ulit sa wakas. Yan yung action cam na unang gamit ko sa pag motovlog, mga idolo. So the best talaga to para sa akin, kaya pinaayos ko siya. Bala ko siyang ibigay sa kuya ko para meron siyang kasi kukuha tayo ng 360 mga idol, kasi kailangan natin yun no. Simula noong natrasan ako na hindi ko nakita, gusto ko nang bumili ng Insta 360 para kahit hindi ako nakatingin nakikita ako mga idolo. Mapapanood ko pala no, makikita ko yung nangyari kahit hindi ako nakaharap dun sa sa nangyari. Kasi importante sa atin yun, mamaya nakahinto tayo, biglang may bumangga sa atin sa likod no, or sabihin natin napahinto yung harap natin, huminto tayo para makikita natin kung nakabuntot ba sa atin yung nasa likuran o malayo pa lang no. Kasi kung malayo pa lang yun tapos nasa pool tayo, kasalanan niya yun, layo niya diba? Nakahinto na tayo, mga ganong senaryo ba. Malaking matutulong sa atin ng mga ganyan mga camera. Yan. Si Guy nasa likuran ko, bigla niyang hinarangan no. So next na i-upload natin mga lods, ayan, U-turn. Kung ano yung mga diskarte ko dito sa U-turn guys. Ayan hindi ko na binababayo pa ako yan mga idolo. Ayan di ba? At ako, tawag dito, kampante ako na hindi ako matutumba. Okay. Ito talaga yung challenge sa akin araw-araw yung pag ko dito, pagliko ko dyan sa highway na yan, tapos papasok na naman ako dito. Okay, thank you. So yun lang mga lods, pinlex ko lang talaga yung aking OSEC na camera, which is yung unang-unang camera ko na gamit sa motovlogging. Next na video natin mga lodi is yung nire-request ng karamihan no,
kung ano yung diskarte ko sa sa U-turn. Yan, sa mga sharp turn, mga ganyan. Sharp U-turn, sharp curve. Yan yung mga diskarte ko diyan, no. I-share ko sa inyo mga lods, so abangan nyo lang, no. So maraming salamat nga pala mga idolo sa patuloy na panonood. Bye bye and peace out.